Nagpo-pose ang lalaki para sa litrato. Isang segundo, biglang gumalaw ang dapat ng patay na Megalodon. Dahil sa takot, nahulog ang matabang lalaki sa dagat. Nanloloko lang pala ang kasama nilang si DJ. Akala ng lahat, isang maling alarma lang iyon. Pero sa sumunod na segundo, isang napakalaking Megalodon ang bigla na lang siyang nilunok. Sumugod pa, at iniligtas ang bangkay ng isa pang Megatooth Shark. Ang napakalaking katawan nito ay mas malaki pa sa barko. Bahagya lamang nitong iwinagayway. Agad na nahulog sa tubig ang lahat at ang buong barko ay nabaligtad. Ang isa ay nawalan ng hawak at nahulog sa dagat. Lahat ay kumapit ng mahigpit sa barko. Pero wala na tayong magagawa. Lumulubog na ang barko sa dagat. Hindi na rin nakayanan ni Ice at Jonas at nahulog din sila. Lubos nang lumubog ang barko sa dagat. Saglit lang, lahat sila ay nasawi na. Ang hindi niya inaasahan ay, hindi pala isa lang ang Megatooth Shark. Ang nahuli nila ay isang ina pala. Ang napakalaking iyon kanina ay ang asawa pala nito. Mukhang para to sa paghihiganti sa asawa niya. Buti na lang, hindi sila kaagad kinain ng Megalodon. Nakakapag-akyat na ang ilan sa barko. Agad na tumawag ng saklolo ang nakasakay na lalaki gamit ang kanyang cellphone. Agad na tumawag ng saklolo ang nakasakay na lalaki gamit ang kanyang cellphone. Iniahon nila ang ama ni Ice. Si Jonas ang nagligtas sa kanya. Sinabi ni Jonas kay Bing Jia, kailangang simulan na niya agad ang paggamot. Kung hindi, delikado ang buhay niya. Pero ang doktor ay nahulog sa dagat kahit na nasa panganib siya bilang doktor. Nag-aalala pa rin siya sa mga kasamahan niya. Pero hindi pa umaalis ang Megalodon. Nasa malapit pa rin ito. Nakita ng lalaking tumatawag sa telepono na papalapit na ang Megalodon. Agad niyang tinawag ang kasamahan niya para tumakas. Ngunit napakalayo na nila sa barko. Sa bilis ng Megalodon, malapit na silang mamatay. Samantala, ang matandang doktor, para maprotektahan ng batang si May, ay nagpupumiglas sa dagat. Ginawa niya yun para lang maaga ang atensyon ng Megalodon papunta sa kanya. Ang napakalaking Megalodon ay sumugod ng diretso sa kanya kung walang mangyayaring di inaasahan. Ang matandang doktor ay mamamatay agad doon din. Kinilabutan ng lahat at hindi magawang titigan ang pangyayari. At umalis na rin ang Megalodon na kumain sa matandang doktor. Niligtas nila si Xiaomei. Ngunit si DJ ay lubhang nagalit dahil ang mga nawala ay pawang mga kaibigan niya. Nagrereklamo siya na hindi sana sila dapat hulihin ang Megalodon para hindi sila mawala sa kanya. Nagbago ang eksena. Sumakay silang lahat sa isang maliit na bangka para makatakas sa lugar na iyon. Ngunit ang Megalodon ay patuloy na sumusunod sa kanila. Panatilihin ang distansya at sundan sila. Habang nag-aalala ang lahat, dumating ang mga rescuer sakay ng helicopter. Lumipad sila sa ibabaw ng mga tao at pumunta sa tabi ng Megalodon. Ikinabit nila ang locator sa ulo ng harpoon. Kinuha ng sundalo ang harpoon at pinaputukan ang Megalodon. Sabihin na natin, magaling naman ang pagbaril niya. Nataman siya ng locator. Pero hindi pa rin nalulutas ang problema. Pagkatapos ay pinalitan ng sundalo ang kanyang baril ng assault rifle. Sunod-sunod na pagpapaputok. Dahil sa pag-atake ng sundalo, lumayo ang Megalodon papunta sa kailaliman ng dagat. Nakatakas sila sa pag-atake ng Megalodon. Kahit nakaligtas sila, malubha ang sugat ng ama ni Bing Jia at namatay sa daan. Ito ang pinakamalaking peteng sa buong kasaysayan. Hari ito ng karagatan. Walang kalaban. 23 metro ang haba. Umaabot sa 36 na tonelada ang lakas ng pagkagat nito. Madali nitong makakagat-kagat ang isang balhina. Ang tao sa bibig nito ay parang isang maliit na biskwit lamang. Ngunit ang nilalang na ito ay wala na raw 200 taon na ang nakakaraan. Ngunit ngayon ay naging buhay na bato na ito. Mayroon kaya sa kalaliman ng karagatan na mga nilalang na hindi pa alam ng tao. Magsasagawa ng pagsisiyasat ang mga siyentipiko. Gumamit sila ng tempered glass na gawa sa China para makapagtayo ng research institute sa ilalim ng dagat at nagpadala ng nuclear submarine para magsaliksik sa kailaliman. Natuklasan nila na sa lalim na 10,000 metro sa ilalim ng dagat ay mayroong thermocline. At sa ilalim ng thermocline ay posibleng mayroong isang panibagong mundo. Maaaring may mga nilalang na gaya ni SpongeBob. Nang tumawid ang nuclear submarine sa thermocline, binuksan ang mga ilaw. Tunay nga, nakadiskubre sila ng isang bagong mundo na hindi pa nakikita ng sinumang tao. At iba't ibang kakaiba at nakakagulat na mga nilalang. Walang duda, isang napakalaking tuklas ito. Labis silang natuwa. Ang tuklas na ito ay sapat na upang yumaman sila. Ngunit habang sila'y nasisiyahan, isang babala ng panganib ang ipinadala ng detector. Isang higanteng nilalang ang papalapit sa submarino. Sumugod ito. Inatake nito ang nuclear submarine. Nabangga ng malakas ang nuclear submarine. Naputol ang signal. Tuluyan na silang nawalan ng komunikasyon sa laboratorio. Naglunsad agad ng rescue operation ang lahat, ngunit sa lalim na 10,000 metro sa karagatan. Nakakababa na nga lang ay maayos na. Ang pag-asa naman ng tulong ay mas mahirap pa. Kaya, naghanap sila ng tulong sa isang tao. Sinasabi nilang siya ang pinakamatapang na lalaki sa buong Amerika. Napakatalino niya, at may matipunong pangangatawan. Pati si Bingbang ay hindi mapigil ang mapatingin ng paulit-ulit. Nang malaman niyang kasama sa mga nasawi ang kanyang dating asawa, agad na
na naghanda si Guo Daisen para sa operasyon ng pagliligtas. Samantalang si Bingbang, na kusang nagpasyang tumulong sa mga biktima, ay nakaranas din ng malaking panganib. Ang sinasakyan niyang submarino ay napalibutan ng isang higanteng pusit at mukhang masisira na ito sa mga galamin nito. Bigla na lang huminto ang pusit tapos lumutang ang maraming dugo sa paligid. Dahan-daang lumangoy ang Megalodon. Mukhang naging pulutan na ang higanteng pusit. Lubos na nagulat si Bingbang. Mas malaki pala ang Megalodon na ito kaysa sa inaakala nila. At ang susunod nitong target ay ang mga tao sa loob ng submarino. Sa gitna ng panganib, agad na tumulong si Guo Daisen sa pamamagitan ng pagpapailaw ng maraming searchlight kaya't nailigaw ang Megalodon. Samantalang lumalayo ang Megalodon, dali-daling nagtungo si Guo Daisen para iligtas ang mga tao. Ngunit nang maligtas na ang dalawa sa kanila, bumalik ang Megalodon. Sumugod sila sa kanila, malakas silang itinulak ng kanilang kasama palabas ng sasakyan. Isinara ng mahigpit ang pinto. Plano nilang isakripisyo ang kanilang sarili para bigyan sila ng oras. Kahit sumabog ang submarino sa bibig ng Megalodon, walang sugat ang Megalodon. Kitang-kita kung gaano kalakas ang halimaw na iyon. Pero bago pa man sila makapagpahinga, dumating ang mas malaking krisis. Ang sunod-sunod nilang operasyon sa ilalim ng dagat ay sum-iron na sa thermocline sa itaas. Ibig sabihin, nagbigay sila ng highway para sa higanteng nilalang na ito. Halos sabay-sabay, natanggap ng pangkat ng mga mananaliksik ang balita. 20 milya ang layo sa kanila. 3 barko na ang nasawi. Mukhang nagsisimula ng gumala ang Megalodon. Nang makarating sina Jonas, gulong-gulo na ang lahat dito. Kalat-kalat ang mga bangkay ng Peteng. Lahat ay malupit na pinutulan ng palikpik. Walang duda, gawa ito ng mga mangangaso. At ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa ay para lang sa isang mangkok ng sopas na may Peteng. Mukhang naghihiganti ang Megalodon sa mga tao para hindi na ito makasakit pa ng ibang tao. Tumalon si Jonas sa dagat, itinaas ang kanyang sibat at ikinabat ang tracker sa palikpik ng Megalodon. Ginamit ng mga kasamahan niya ang lubid para hilahin siya pabalik, ngunit hindi inaasahan. Ang ingay na nagmumula sa makina ay lalong nagpatibay sa kinalalagyan ng bangka sa isipan ng Megalodon. Lagot na ako. Nakita nilang diretso itong lumalangoy patungo sa kinaroroonan niya. Si Kuya Senador ay lumangoy pabalik habang sinisigawan ng mga kasamahan niya na paandarin na ang bangka. Pagkaalis ng bangka, si Senj ay agad na hinay lapay taas. Nasalisihan niya ang nakangangang bibig ng Peteng. Pero pansamantala lamang iyon. Sige pa rin ang paghahabol ng Peteng sa kanya. Sa kritikal na sandaling iyon, si Senj ay biglang tumalon ng mataas dahil sa paghila. Naiwasan niya ang nakamamatay na pag-atake ng Peteng. Ang kanyang kagitingan ay umani ng palakpakan mula sa lahat ng tao sa bangka, pero hindi nila natapos ang kanilang layunin. Susunod naman si Ice para harapin ang Mega Shark. Kukunin nila ang Mega Shark para pag-aralan. Si Ice ang unang pumasok sa isang espesyal na hawla na pang-protection sa Peteng. Tapos, bumaba siya dala ang kanyang sibat, samantalang ang mga kasamahan niya ay naglalabas ng paint sa bangka. Maingat na pinagmamasdan ni Ice ang paligid. Maya-maya pa ay nakapansin na siya ng ibang mga Peteng, at ipinapakita ng tracker na mabilis na papalapit ang Megalodon. At akmang susubukan ni Ice na tamaan ng lason ang harpoon, bigla na lang umikot at umalis ang Megalodon. Wala man lang siyang naibigay na pagkakataon kay Ice. Parang laruan lang ang hawla sa bibig ng Megalodon, at pati na rin ang buong barko ay hinihila nito. Buti na lang at matibay ang hawla, at nakayanan ng malakas nitong kagat. Sinamantala ni Bing Jia ang pagkakataon at nagturok ng lason. Tinamaan nito ang bibig ng Megalodon, pero hindi agad ito namatay dahil sa lason, at patuloy pa rin itong inaatake ang hawla. Nakaipit ako, nasa bibig nito ako. Imposible mabasag ang holang iyan. Iyan ang problema. Nilunok na ako. Agad na nagdesisyong lamusong si Seng para iligtas siya nang marinig niya iyon, dahil nakakulong si Ice Sister sa loob at hindi makakaalis. Kung hindi natin siya sasagipin agad, malulunok na siya. Nang mga sandaling iyon, si Kuya Senador ay patuloy na lumalapit gamit ang lubid ng hawla. Kinagat ng Megamouth Shark ang hawla at balak nang umalis sa lugar na iyon. Pareho silang nadala, ang tao at ang bangka. Hindi na rin kinaya ng lubid at naputol. Nang mga sandaling iyon, binitiwan na ng Megamouth Shark ang hawla sa bibig nito, at nagmamadaling lumangoy sa ibang direksyon. Pinagmamasdan ng babaeng aksidenteng nahulog sa dagat kanina. Nasira ang oxygen mask ni Ice sa dagat. Unti-unting nauubos ang oxygen. Sa wakas, nakarating na si Senador sa tabi ng hawla. Habang malapit nang lumubog ang hawla sa dagat, matagumpay niyang nailigtas si Ice. Nasa bitag naman ang Megalodon sa kabilang banda. Ngunit nanatili pa ring napakamalupit. Nangangagat pag nakakakita ng tao. Sa puntong kakagatan na sana si Senador, sa wakas ay namatay dahil sa lason. Pagkatapos ay agad na sinagip ng mga tao at inilagay sa ibabaw ng bangka. Unang beses kong makita ang ganito kalaking megatooth shark. Pilit na pinakuhanan ni Pangat si Kuya Senador ng litrato para sa alaala. Kaya naisipan ni Kuya Senador na kulitin siya. Ipinasok niya pa ang ulo nito ng kaunti. Ng mga oras na iyon, kawawang mataba, natakot at napaihi agad. Gusto pa sanang tumawa ulit ng black guy sa barko, pero mukhang nakabawi na ang mataba.
Bigla na lang nabaligtad ang buong barko dahil sa isa pang Megalodon. Lahat sila ay nahulog sa dagat. Doon lang nila napagtanto na may isa pang mas malaking Megalodon pala. Akala nila ay ligtas na sila pansamantala pero hindi inaasahan na lumingon ang Megalodon at kinain ng isang matandang lalaki. Pagkatapos, dali-daling pinasakay ni Kuya Senador ang lahat sa bangka at umalis. Ngunit humahabol pa rin ang Megalodon sa kanila. Sadyang nakasunod sa likuran. Mabuti na lang at dumating na ang hinihintay na tulong. Una nilang pinaputok ang isang tracker. Tapos saka sila nanlaban gamit ang baril. Doon lang nagbalikwas ang inatake na Megalodon at lamusong sa dagat. Doon lang pansamantalang nawala ang panganib. Kasabay noon, sa kabilang pampang, maraming tao ang naglalaro sa dalampasigan. Walang kamalay-malay sa paparating na panganib. Miss, sama ka na sa amin maglaro. Malawak dito. Hinayla ng katawan ng Megalodon ang mga cade ng bakal sa tubig. Ang kabilang dulo ng kadena ay nakakabit sa bolsa ng ilang mga babae. Hindi pa nila maintindihan ang nangyayari. Bigla na lang hinayla ng Megalodon ang bolsa. Para silang nakasakay sa isang speedboat at bumangga sila sa mga batang lalaking nagligtas sa kanila kanina. Nahulog din sa tubig ang mga turista sa itaas. At isa pang bolsa ang nahila din. Nagbanggaan ang tatlong bolsa. Hinayla ito ng Megatooth Shark at ang napakalaking anino nito ay lumitaw na sa karamihan. Peiteng. 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 Bigla na lang nagkagulo ang ibabaw ng dagat. Nagsisigawan ang mga turista sa takot. Sige takbo patungo sa dalampasigan. Ang ilang bolsa ay punuan na rin. Habang nagkakagulo sa dalampasigan, nawala na ang Peiteng. Sumunod, lumabas ang Megalodon sa tubig. Ang mga tao sa bolsa ay lumipad na parang mga kanyan. At muling kumagat ito ng malaki. Ilang tao ang nalunok nito. Sabay-sabay na naman silang bumalik sa pampang ang mga turista. Dahan-dahan pa ring lumalangoy ang Megalodon. Ginamit na nga ng binata ang kanilang pamamana na liwanag na galaw. Nauna na siya agad sa lahat pero hindi pa rin siya nakaligtas sa pagkalunok. Umikot ang Megalodon sa dagat. Tinutukan na nito si Matabang. Dinilat nito ang malaking bibig at sumugod sa kanya. Natakot si Pandak at tinakpan ang kanyang mga mata. Ngunit lumangoy palayo ang Megalodon. Dumating na pala si Guoda at Bingbang sa dalampasigan. Pinaandar nila ang sonar device. Nakuha nito ang atensyon ng Megalodon. Lumangoy ito patungo sa pinanggagalingan ng tunog ng sonar. Mabilis na uminom ng malamig na inumin si Pandak para mapakalma ang sarili matapos makaligtas sa kapahamakan. Handa na si Guoda at Bingbang dito. Naghihintay na lang sila ng pagdating ng Megalodon para makipaglaban ng husto. Dumating din agad ang Megalodon. Kinagat nito agad ang sonar. Hindi pa man nakakasalakay si Guoda. Sumugod na ang Megalodon patungo sa kanya. Napaiwas na lang si Guoda at tumakbo. Mukhang kakagaitan na siya ng Megalodon. Wala siyang nagawa kundi magtago sa mga batuhan. Ginamit niya ang mga siwang sa pagitan ng mga batuhan at nagtago mula sa Megalodon. Kahit pansamantala siyang nakaligtas sa Megalodon, ang submarino ay napunit ng malaki. Samantala, habang naghahabulan ang Megalodon at si Guoda, itinutok ni Bingbang ang isang maliit na bomba at pinaputok iyon. Matagumpay na tinamaan ng maliit na bomba ang Megalodon. Sa wakas, nakagawa na rin kami ng sugat dito. Sa wakas, makakahinga na rin ng maluwag sina Guoda at Bingbang. Sa wakas, makakahinga na rin ng maluwag sina Guoda at Bingbang. Patuloy na inaakit ni Bingbang ang Megalodon gamit ang ilaw. Inilayo niya ito papunta sa kinaroroonan ni Guoda. Tikman mo to. Adik ka. Sa kritikal na sandali, sumabog ang missile launcher. Bigla na lang tinabig ng Megalodon ang submarino ni Guoda. Dalawang helicopter na nanunood lang sa himpapawid, naaliw na masyado. Nagkabangga pa nga. Ang isa, nahulog sa dagat. Tapos yung isa naman, bumagsak sa barko. Sumasabog ng malakas. Napilitang tumalon sa dagat ang mga tao sa barko para makatakas. Kabilang na dyan ang anak ni Bingbang, si Baby Bingbang. Nalalaman ni Bingbang na nalunod ang anak niya. Kailangan kong bumalik para iligtas siya. Iiwan ko si Guoda para maharap ang Megalodon. Matapang niyang pinaandar ang submarino. Sumugod siya patungo sa direksyon ng Megalodon. Palakas ng palakas ang bilis ng dalawa. Mukhang mag-uungos na silang dalawa. Isang pag-ikot ang ginawa ni Guoda gamit ang submarino. Dumaan siya sa ilalim ng Megalodon. Ang mahabang talas ng submarino ay gumuhit ng isang mahabang sugat sa katawan nito. Isang malalim na sugat. Buksan ang tiyan ng Megalodon. Kinagat ng Megalodon ang submarino dahil sa sakit. Pilit na kinakagat ng mabangis. Para bang gusto nitong durugin si Guoda kasama ang submarino. Wala nang magawa si Guoda. Hinayaan na lang niya itong mangagit ng mabangis. Umahan siya sa submarino. May hawak siyang sibat sa isang kamay at kutsilyo sa isa pa. Isinaksak niya ang kutsilyo sa katawan nito. Tinutok niya ang mata nito at sinaksak ng sibat. Sumigaw ang Megatooth Shark dahil sa sakit. Umakyat ito sa ibabaw ng dagat na duguan ang mata. Ginamit ni Guoda ang pagkakataon. Itinulos niya ng buong lakas ang sibat sa mata ng Megatooth Shark. Isang grupo ng mga Peiteng ang nakalanghap ng amoy ng dugo. Dumating sila mula sa lahat ng direksyon. Pamilya-pamilya silang dumalo sa handaan.